Sa umagang iyon, hindi pa nagawang pawiin ng hangin mula sa Manila Bay ang amoy lansa na sumisingaw mula sa isang dalawang palapag na bahay sa gilid ng palaisdaan sa Hagonoy, Bulacan. Noong una, akala ng mga kapitbahay ay amoy lang ito ng mga patay na isda o hipon sa palaisdaan. Pero nang makita nilang bahagyang nakabukas ang pinto at walang sumasagot sa kanilang pagtawag, nagsimulang gumapang ang kaba sa kanilang dibdib. Pumasok sila sa loob. Tahimik at maayos ang sala. Tanging ang isang baso ng gatas na kalahati na lang ang laman ang makikita sa ibabaw ng mesa. Nang umakyat sila sa ikalawang palapag at binuksan ang master bedroom, tumambad sa kanila ang katawan ni Arif Rahman, na naninigas na sa kama. Nakamulagat ang kanyang mga mata, at may pasa na kulay ube sa kanyang liid, tanda na dahan-dahan siyang sinakal hanggang sa malagot ang kanyang huling hininga. Walang senyales ng pagnanakaw, walang nawalang gamit. Tanging bangkay lang, ang baso ng gatas, at isang misteryong nagpatindig ng kanilang balahibo, na saan ang asawa niyang si Sari Ayupretiwi, na nawawala simula pa noong nakaraang gabi. Voiceover, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy, mag-alay muna tayo ng sandaling panalangin at pagpupugay para sa kapayapaan ng bawat isa. Naway maging gabay ito upang maging mas payapa ang ating mga puso at puno ng pagpapala ang ating buhay. Ang maalumigmig na hangin ng umaga ay umiikot pa rin sa paligid ng palaisdaan. Nang maglagay ng yellow line ang mga pulis sa harap ng bahay ni Aris, nagkumpulan ang mga taga-baryo mula sa malayo. Ang iba ay nagbubulungan sa takot, ang iba naman ay napapahawak sa dibdib na tila hindi makapaniwala. Si Aris. Ang lalaking araw-araw nilang nakikitang pumapadyak ng kanyang lumang motorsiklo papunta sa palaisdaan. Ang lalaking bihirang magtaas ng boses ay nakahandusay na ngayon ng walang buhay sa sarili niyang kwarto. Dumating sa lokasyon si Colonel Andy Pratama, nang may mabibigat na hakbang. Ang kanyang seryosong mukha ay tinatamaan ng sinag ng araw. Ilang dekada na siyang humahawak ng mga kaso ng pagpatay. Pero may kakaiba sa bahay na ito na nagpatigil sa kanyang paghinga, masyado itong malinis, masyadong rapi. Walang bakas ng matinding panlalaban. Pero isang buhay ang nawala. Tinitigan niya ang baso ng gatas sa mesa, malinaw pa ang bakas ng labi sa gilid nito. Nang ilagay ito ng soko sa evidence bag, tumango si Cole. Andy. Ito ang susi, bulong niya. Sa itaas, pinalilibutan ang katawan ni Aris ng mga forensic expert na abala sa pagkuha ng litrato, pagsukat, at pagtatala ng bawat gusot sa kobrekama. Ang liig ng biktima ay may malinaw na bakas ng pagsakal. Parang isang kamay na hindi nakikita ang humila rito ng may kalkuladong lakas. Walang ibang sugat, walang tama ng bugbog. Masyadong malinis, masyadong tahimik para sa isang marahas na kamatayan. Alam ni Cole. Andi ang ganitong estilo, pinahina muna ang biktima bago sinakal. Pumikit siya sandali. Kakilala ng biktima ang gumawa nito sa isip niya. Hindi makakapasok ang magnanakaw ng walang iniiwang bakas. Lalo na sa baryong ito kung saan bawat galaw ng dayuhan ay napapansin ng mga marits sa tapat ng bahay. Nakaupo si Budi Santoso, sa isang silyang plastik sa bakuran. Namumutla ang binata. Nanginginig pa siya ng lapitan ni Cole. Andy. Ikaw ang nakakita sa bangkay, tanong ng koronel. Tumango si Budoy. Halos hindi lumabas ang boses niya. Akala ko po tulog lang si Kuya Aris. Pero nung silipin ko sa kwarto, tumakbo na po ako para tumawag ng tao. Pinag-aralan ni Cole. Andi ang itsura ni Budoy. Namumula ang mata, nanghihina ang katawan, malamig ang kamay. Natural na reaksyon ng isang taong nakakita ng bangkay ng mahal sa buhay. Pero sa investigasyon, kahit ang mukhang pinakanasasaktan ay kailangang usisain. Nasaan ka kagabi? Tanong niya. Sa bahay po ng tito ko, sir. Naghapunan kami. Pwede niyo po silang tanungin, sagot ni Budoy. Nagsulat si Andy sa notebook ng walang emosyon. Sige, sasama ka muna sa amin para sa opisyal na salaysay. Samantala, isang pulis ang nagtaas ng maliit na plastik mula sa kusina. Isang lalagyan ng pampalasa na may natitirang puting pulbo sa takip. Sir, nakuha namin sa rack ng mga condiments. Posibleng gamot o kemikal. Tinitigan ito ni Andy. Isang baso ng gatas. Puting pulbos na kahina-hinala.
Sakal sa lig. Nagsisimula ng mabuo ang kwento sa utak niya. Pero ang pinakagumugulo sa kanya ay ang pagkawala ng isang tao. Si Sari Ayupratiwi. Ang batang asawa na dapat ay katabi ni Aris matulog ng gabing iyon. Ang babaeng ayon sa mga kapitbahay ay 2 buwan nang madalang umuwi, o di kaya'y umuuwi ng hating gabi at umaalis bago magmadaling araw. Ang babaeng ayon sa bulong-bulungan ay nagsimula ng umamoy, Maynila, mula nang magtrabaho sa isang beauty clinic sa Quezon City, at ngayon ay naglaho sa mismong gabi ng pagkamatay ng asawa. Nang tumayo si Cole, andi sa pintuan ng kwarto at tinitigan ang bangkay ni Aris, nanikip ang lalamunan niya. Nakakita na siya ng ganitong pattern noon. Mag-asawa, panloloko, pera at pagkatapos patayan. Pero may kirot siyang naramdaman. Naalala niya kung paano rin siya iniwan ng sarili niyang asawa nang walang paalam. Iniwan ang bahay na pinaghirapan niyang ipundar. Pero hindi ito ang oras para sa drama. Isang buhay ang nawala. At alam ni Andina kung ang asawang babae ay nawawala sa gabi ng krimen, hindi lang siya saksi. Siya ang susi o baka siya mismo ang salarin. Tumanao siya sa palaisdaan na kumikinang sa ilalim ng araw. Kalmado ang tubig, pero sa ilalim, laging may gumagalaw. Hanapin niyo ang babaeng yon, utos niya ng madiin. Magsimula kayo sa Quezon City. I-check lahat ng kithis. Huwag niyo siyang bigyan ng kahit isang segundong magtago. Nagsimula ang pagtugis. Nang hapong iyon, palubog na ang araw sa likod ng matataas na gusali ng Metro Manila nang dumating si Cole. Andi sa beauty clinic kung saan nagtatrabaho si Sari. Maliwanag ang mga ilaw, malinis ang salamin, at amoy mamahaling pabango ang mga babaeng labas-masok, taliwas sa amoy putik ng palaisdaan kung saan naubos ang buhay ni Aris. Isang receptionist ang sumalubong na may pilit na ngiti nang makita ang mga pulis. Ipinakita ni Andy ang litrato ni Sari. Hinahanap namin siya. Dito siya nagtatrabaho, tama? Nawala ang ngiti ng receptionist. Tinitigan niya ang litrato bago sumagot. Opo, sir. Si Sari yan. Pero 1 linggo na siyang hindi pumapasok. Ang paalam niya may training daw sa probinsya. Kumunot ang noo ni Andy. Saang probinsya? Umiling ang receptionist. Hindi niya sinabi, sir. Pero nitong mga nakaraang buwan, madalas siyang sunduin ng magarang kotse. Akala namin may boyfriend siyang mayaman. Nagkatinginan si Andy at ang kanyang tauhan. Tumibay ang hinala nila. Pumasok siya sa loob, sa staff room. Isang veteranang therapist ang nag-alinlangan nung una pero nagsalita rin. Sir, maraming customer ang may gusto sa kanya. Malalaki mag-tip, sabi nito. Pero nitong mga huling buwan, naging close siya sa isang lalaki. Mayaman. Nakita ko silang nag-dinner sa hotel malapit dito. Kilala niyo ba ang lalaki? Tanong ni Andy. Kinagat ng therapist ang labi niya. Ang alam ko. Sir Henry ang pangalan. Natigilan si Andy. Henry, Hendra Wijaya. Isang may-ari ng malalaking seafood restaurant sa Maynila. Matagal nang nasa radar ng pulisya dahil sa hinalang money laundering. Kung konektado si Sari sa kanya, mas malalim ito kaysa sa inaakala nila. Agad na ipinacheck ni Andy ang mga gifi sa paligid ng klinik. Hindi nagtagal, nakita nila ang itim na luxury car na sumusundo kay Sari halos gabi-gabi. Malinaw ang plaka. Laging papunta sa isang high-end condominium sa Bonifacio Global City, Ds. Sumugod sila sa kondo ng gabing iyon. Ang lobby ay amoy kape at air freshener. Sobrang layo sa amoy ng palaisdaan. Ayaw magsalita ng guard noong una. Pero nang ipakita ang warrant, napilitan itong magtulungan. Opo, sabi ng guard habang tinitingnan ang monitor. Madalas pumunta ang babaeng to dito. Minsan nakikitulog kasama ni Sir Henry. Sa TV, kitang-kita si Sari na nakapulang dress, naglalakad papasok habang nakangiti kay Henry. Ang layo ng ngiting iyon sa blangkong tingi ng mga kapitbahay sa bangkay ni Aris. Pero may isang footage na nagpatigil kay Andy. Gabi bago natagpo ang patay si Aris. Sumakay si Sari ng Grab, Ojek online, papunta sa kondo. 2:00 ng madaling araw, lumabas siya ulit mag-isa. Balisa, nagmamadali.
Nagsinungaling siya tungkol sa training, bulong ni Andy. Nasa Maynila siya nung gabing yon. Tumayo si Andy sa labas ng kondo, pinapanood ang mga ilaw ng gas. Nagtatagpo na ang mga piraso, baso ng gatas, pulbos, sakal. Ang pagkawala ni Sari, ang sugar daddy, ang secret apartment. Hindi lang ito away mag-asawa. Lumapit ang assistant niya. Sir, labas na ang result. Ang puting pulbos sa kusina ni Aris. High-dose sedative. Tumingin si Andy sa malayo. Ibig sabihin, pinatulog muna si Aris bago sinakal. Planado. At si Sari, tanong ng assistant. Huminga ng malalim si Andy. Hindi siya tumakbo dahil sa takot. Tumakbo siya ng may plano. Kinuyom niya ang panga. Ikalat ang litrato ni Sari sa lahat ng exit ng Maynila. Elvay, Pier, terminal ng bus. I-check ang bank transactions niya sa nakalipas na 48 oras. Alamin natin kung saan siya pumunta. Mula sa isang simpleng domestic case, naging manhunt na ito para sa isang babaeng posibleng matagal ng pinlano ang lahat. At alam ni Andy, habang tumatagal na malaya si Sari, lalong humihirap hanapin ang katotohanan. Bumubuhos ang ulan nang lumubog ang gabi sa Maynila. Sa investigation room sa Camp Crame, Paul Dajatim mapping, nakatutok ang lahat sa screen. Sir, ito na, sabi ng analyst. 3 oras matapos ang estimated time of death ni Aris, may online payment sa isang resort sa Batangas, Banyuwangi. Villa Quesada Beach. 2 kwarto, premium facility. Bumuntong hininga si Andy. Nagbakasyon pa siya pagkatapos pumatay ng asawa. Nanlamig ang kwarto. Hindi lang yon. May nakitang malaking transfer mula sa account ni Henry papunta kay Sari. Ilang oras bago naglaho si Sari. Tawagan ang Batangas Police. Ipablock ang exit ng resort. Baka nandoon pa siya, utos ni Andy. Sa Batangas, hinahampas ng alon ang dalampasigan. Ang resort na tinutuluyan ni Sari ay Magara, nakahanay ang mga villa na may mainit na ilaw. Sa isa sa mga villa, nakaupo si Sari sa sofa, nakadekwatro. Manipis ang pantulog, basa pa ang buhok. Sa mesa, may wine na kalahati na lang. Isang lalaking mas bata sa kanya ang tumatawa habang nagpapatugtog. Sarap ng ganitong buhay, no Ate Sari? Sabi ng lalaki. Kung ganito lang lagi sa hotel, sasama ako sayo. Hindi sumagot si Sari. Nakatulala siya sa balkon. Pinilit niyang humiti pero walang buhay ang mata. Alam niyang tumatakas siya. Alam niyang may kakatok sa pinto ngayon o bukas. Nag-vibrate ang cellphone niya. Unknown number. Hinayaan niya lang ito. Pero kumabog ng malakas ang dibdib niya. Parating na sila call. Andy. Walang wangwang pero mabilis ang takbo ng convoy papuntang Batangas. Sa loob ng sasakyan, nakatingin si Andy sa dilim. Bakit nagagawa ito ng isang misis? Bulong niya. Siguro dahil sa pera, sir, sagot ng kasama niya. Umiling si Andy. Ang pera, nabibili ang ginhawa. Pero para patayin ang taong katabi mo matulog gabi-gabi. Higit pa sa pera yon. Pumikit siya. Naalala niya ang sariling asawa na umalis dahil gusto ng better life. Pagdating sa resort, sinalubong sila ng namumutlang manager. Opo sir, may nag-check-in na Lestari Widya. Pero mukhang peke ang gihi. Nagplano sila. Magpapanggap na room service para kumpirmahin kung nandoon si Sari, tapos ay sugod. Naglakad ang 2 pulis na nakauniforme ng waiter may dalang prutas. Kumatok sila. Binuksan ni Sari ang pinto, bagong ligo. Pagkakita sa kanila, nagbago ang mukha niya. Akmang isasara ang pinto, pero hinarang ito ng kamay ng pulis. Pulis 2. Huwag kang kikilos. Sinipa ang pinto. Pasok ang 3 pulis. Nabitawan ng lalaking kasama ni Sari ang baso. Basag. Kumalat ang red wine sa sahig parang dugo. Mali kayo ng hinuhuli. Wala akong. Hindi na siya nakatapos. Posas agad sa likod. Pumasok si Cole. Andy. Sari Ayupratiwi, sabi niya ng malamig. Inaaresto ka sa kasong murder ng asawa mong si Aris.
Sa unang pagkakataon, nag-crack ang mukha ni Sari. Hindi lungkot kundi takot at galit. Pampabigat lang siya sa buhay ko. Gigil niyang bulong. Tinitigan siya ni Andy. At ngayon, ang buhay mo naman ang hihinto. Inilabas si Sari sa villa, lampas sa hangin ang dagat, papasok sa police car. Ang hampas ng alon ay tila nagsara sa kabanata ng kanyang pagtakas na tumagal lang ng isang araw. Sa biyahe pabalik ng Maynila, Bulacan. Tahimik si Sari sa backseat. Ang mga ilaw sa kalsada ay gumuguhit sa mga mata niyang wala ng buhay. Sa front seat, pasulyap-sulyap si Andy. Iba si Sari. Hindi siya nagpapanik. Parang naniniwala pa rin siyang may sasagip sa kanya. Sa headquarters. Dinala agad siya sa interrogation room. Bakal na mesa, 2 silya, sithe. Pumasok si Andy, dala ang makapal na folder. Wala akong pinatay, matigas na sabi ni Sari. Binuksan ni Andy ang folder. Nilatag ang litrato ng gatas, pulbos, CC sa clinic, CC sa kondo ni Henry, bank transfer, at toxicology report. Napalunok si Sari. Ang gamot na to, Sari, hindi ordinaryong sleeping pills. Pampatulog to ng kabayo. Kalahating kutsara lang, tulog na ang tao. Pag dinamihan mo, paralisado. Hindi akin yan. Tanggi ni Sari. Kanino? Kay Aris? Isang tagapalaisdaan na hindi alam bumili ng ganyan? Naguyom ni Sari ang kamay. Hindi naiintindihan ni Aris. Nakakulong ako sa kanya. Kaya mo siya pinainom, tanong ni Andy. Gusto ko lang siyang matulog ng maaga. Kumatok si Andy sa mesa. Yung sakal sa liig? Gusto mo siyang matulog o gusto mong hindi na siya magising? Nanginig ang balikat ni Sari. Hindi sa iyak, kundi sa galit. Tumingin siya kay Andy ng masama. Harang siya sa buhay ko. May chance na ako sa mas magandang buhay, kaysa sa amoy putik, amoy lansa. Bahay na masikip. Maingay na makina ng palaisdaan. Nagpigil si Andy ng hininga. Ambisyon at put. At si Henry, tanong ni Andy. Inutusan ka ba niya? Tumawa ng mapait si Sari. Ayaw madamay ni Henry. Sabi niya lang, ayusin mo yan, ayoko ng gulo kay Aris. Ang desisyon, nasa akin. So inaamin mo. Tumingin si Sari sa kamera. Hindi ako umaamin pero hindi rin ako nagsisisi. Isinara ni Andy ang folder. Sari, sa dami ng ebidensya, reclusion perpetua, habang buhay ang aabutin mo. Alam mo ba iyon? Ngumisi si Sari. Mas mabuti pang mamatay kaysa bumalik sa buhay na yon. Tumayo si Andy. Mukhang makukuha mo ang gusto mo. Sininyasan niya ang mga gwardya. Nang ilabas si Sari, napatingin si Andy sa salamin. Masakit ang kasong ito. Pinatay ang asawa para makatakas sa simpleng buhay na dapat ay tahanan niya. Kinabukasan, sa briefing room. Puno ng kape at papel ang mesa. May indirect confession na tayo, sabi ni Andy. Pero kailangan nating hulihin si Henry. Sir, may bank transfer, pero sapat ba iyon para masabing siya ang nag-utos? Tanong ng isang pulis. Umiling si Andy. Hindi pa sigurado. Pero kailangan nating kalkalin ang baho niya. Sinimulan nilang imbestigahan si Henry. Nakita ang mga transaksyon sa kondo. Mga babaeng naging karelasyon niya noon. Si Sari ay isa lang sa mga koleksyon niya. Sa kulungan, nakaupo si Sari. Walang make-up, walang ayos. Walang ilaw ng hotel. Pader at rehas lang. Bumukas ang pinto. Dumating si Budoy. Bakit ka nandito? Tanong ni Sari. Gusto ko lang malaman. Bakit? Ate Sari. Hindi ka naman sinaktan ni Kuya Aris, naiiyak na sabi ni Budoy. Tumawa ng malamig si Sari. Sinaktan niya ang buhay ko araw-araw. Hindi mo maiintindihan. Ikaw ang mundo niya. 8. Mundong nakakasakal, sigaw ni Sari. Deserve ko ang higit pa. Iniwas ni Budoy ang tingin. Nawalan ng tatay si Rafe. Ngayon, nawalan na rin siya ng nanay. Natigilan si Sari. Nanginig ang labi. Pero nagmatigas pa rin. Wala kang alam. Umalis si Budoy. Hindi mo lang pinatay si Kuya.
Sinira mo ang buhay ng anak mo. Nang isa lang ulit si Sari sa interogasyon, hinarap siya ni Andy tungkol kay Henry. Ito ang mga text, sabi ni Andy. Wala siyang direktang utos na pumatay. Pero tinutulak kanyang ligpitin ang problema. Walang kinalaman si Henry, tanggi ni Sari. Nilatag ni Andy ang resibo ng bank transfer. Binayaran niya ang kondo, ang luho mo. Ngayong nahuli ka, pinagtatakpan mo pa siya. Tingnan mo to, sabi ni Andy ng seryoso. Sa tingin mo hihintayin ka ni Henry? Ipagtatanggol ka niya? Yung mga babae bago ikaw, iniwan niya nung magsawa siya. Mabuting tao si Henry, git ni Sari. Sinara ni Andy ang folder. Kinausap na namin siya. Sabi niya. Wala siyang alam. Libangan ka lang daw niya. Hindi ka daw niya kilala ng lubusan. Namutla si Sari. Parang gumuho ang mundo niya. Hindi, bulong niya. Hindi yan totoo. Sumandal si Andy. Tinapon ka na niya, Sari. Gaya ng pagtapon mo sa asawa mo. Tumulo ang luha ni Sari. Hindi pagsisisi, kundi realization na isa lang siyang laruan. Gusto mong gumanda ang buhay mo, sabi ni Andy. Ngayon, mag-isa ka na lang haharap sa lahat. Sa korte, pinagkaguluhan ang kaso. Beauty clinic murdered ang tawag ng media. Kalmado si Andy habang inaayos ang ebidensya. Ipinatawag si Henry. Dumating siya, pero iba na ang itsura. Pukat, pinapawisan. Wala na ang angas. Wala po akong kinalaman dyan, sir, sabi ni Henry. Pero lagi kayong magkasama ni Sari, ani Andy. Normal lang yun. Walang kinalaman sa asawa niya, depensa ni Henry. Pinarinig ni Andy ang recording. Ayusin mo yan. Ayokong madamay. Hindi ko sinabing patayin niya, sigaw ni Henry. Pero sapat yan para sabihing accomplice ka o nag-udyok ka, sagot ni Andy. Pinauwi si Henry, pero alam ni Andy na sira na ang reputasyon nito at posibleng makasuhan din. Sa Bulacan, tahimik ang bahay ni Aris. Nakabantay pa ang yellow tape. Sa bahay ng mga magulang ni Aris, yakap ng lola ang apo niyang si Rafe. Kailan uwi si Papa? Si Mama, tanong ng bata. Umiiyak lang ang lola. Dumadalaw si Budoy para tumulong sa palaisdaan. Kapag yumayakap si Rafe sa kanya, nadudurog ang puso niya. 3 linggo ang lumipas. Araw ng paglilitis sa Bulacan o kung saan man ang iis na sakop. Puno ang korte. Pumasok si Sari. Nakaposas, maputla, pero taas noo pa rin. Maraming bumubulong ng walang hiya habang dumadaan siya. Sa harap, nandoon ang pamilya ni Aris. Tulog si Rafi sa kandungan ng lola. Katabi nila si Budoy. Binasa ng prosecutor ang sakdal, murder. Planado. Dahil sa pera at lalaki. Nang magsalita si Sari, tahimik ang lahat. Hindi ko pinatay si Aris dahil galit ako. Sabi niya, hindi ko lang kaya ang ganong buhay. Amoy putik, utang, hirap. Nakakulong ako. Humagulgol ang nanay ni Aris. Nagising si Rafi at umiyak. Deserve ko ang mas maganda. Dagdag ni Sari. Hindi rason ang ambisyon para pumatay, sigaw ng prosecutor. Tumestigo si Budoy. Mahal na mahal ka ni Kuya Aris. Nagtatrabaho siya araw-araw para sa iyo. Tumestigo si Andy. Nilatag ang lahat ng plano ni Sari. Tinanong ng hukom si Sari kung may huling sasabihin. Hindi ako nagsisisi na pinili ko ang gusto ko. Nagsisisi lang ako na hindi ako umalis ng mas maaga. Nagkagulo sa korte. Hinampas ng hukom ang gavel. Hinimatay ang nanay ni Aris. Sa wakas, bumaba ang hatol. Reclusion perpetua. Habang buhay na pagkabilanggo. Naghiyawan ang mga tao. Umiyak ang pamilya ni Aris. Si Sari. Naging bato. Nakanganga, hindi makahinga. Habang inilalabas siya, nagkatinginan sila ni Rafe. Mama, wag ka na umalis, tawag ng bata. Natigilan si Sari. Pumikit, lumunok at nagtuloy-tuloy maglakad. Ilang buwan ang lumipas. Sa Hagonoy, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay. Pero ang bahay ni Aris, abandonado na. Natutuklap ang pintura.
Namamatay ang halaman. Monumento ito ng isang pag-ibig na nauwi sa trahedya. Si Rafe nagdodrawing sa beranda. Larawan ng palaisdaan, araw at 2 tao. Si Papa at ako, sabi niya. Si Mama, tanong ng Lola. Nasa malayo. Pero babantayan tayo ni Papa. Sagot ng bata. Sa Correctional Institution for Women, Mandaluyong, Manila, nakaupo si Sari sa malamig na sahig. Wala ng hotel, wala ng wine. Tuwing gabi, dinadalaw siya ng pagsisisi. Naaalala niya si Aris na umuuwi galing palaisdaan. May dalang pasalubong. Naaalala niya ang tawa ni Rafe. Isang gabi, habang umuulan, yumakap si Sari sa tuhod niya. Aris. Rafe, bulong niya. Walang sumagot kundi ang patak ng ulan sa yero. Napagtanto niya, ang karangyaan na hinabol niya ay isang ilusyon lang. At nang mawala ito, naiwan siya sa kasalanang hindi na mababawi. Bumisita si Cole. Andi sa Hagonoy para isara ang kaso. Sinalubong siya ni Budoy. Nakita niya si Rafi na naghahabol ng manok. Ingatan niyo ang batang iyan, sabi ni Andy. Opo, sir. Para kay Kuya Aris, sagot ni Budoy. Tumingin si Andy sa palaisdaan. Ang buhay, parang palaisdaan, anya. Pag inalagaan mo, maganda ang ani. Pag dinumiihan mo, lulunurin ka sa ilalim. Lumubog ang araw sa Bulacan. Tuloy ang ikot ng kinser, aerator, sa tubig. Ang kwento ni na Aris at Sari ay nag-iwan ng peklat, pero nagbigay din ng aral, na ang ambisyon na walang puso ay nakakabulag. At ang pamilya ay uwian, hindi tatalikuran. Sa selda, pumikit si Sari. Magkalayo man sila ni Rafe, pinag-ugnay sila ng dugo at ng isang trahedyang hindi na mababago magpakailanman.